Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng Politico.com na kung saan may magandang pahayag ni Senator Ping Lacson tungkol kay Master Sergeant Gutesa. May mga iba kasi na nagdududa na sa purpose ni Senator Lacson sa pag-imbestiga, na ang iba naniniwala na mas prinoproteksyonan niya yung mga nasasangkot kaysa yung pasabog ng testigo. Ito, napakaklaro. So may pag-asa pa tayo. Title ng article, Fake Notary Claim Just a Side Issue. Lacson zeroes in on Gutesa's kickback claims. So yung napeki man o hindi yung pagnotaryo, ano na lang yun, side issue, hindi masyadong importante. Ang tutukan ng Blue Ribbon, yung aligasyon. Totoo ba yung mali-balitang pera na i-deliver sa bahay ni Saldico at Martin Romualdez? Yun ang tututukan ng committee. So ibig sabihin, all is well, all is good. Diba? Basahin natin ha. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson said the alleged false notarization of a surprise witness in the Senate Blue Ribbon Committee's investigation on flood control corruption should be treated as a side issue. Not important kung side issue. The committee must not be distracted from its goal of identifying corrupt contractors, engineers, and politicians involved in the alleged scheme, Lacson said in a DWIZ interview on Saturday. Correct po kayo dyan, Senator Lacson. Kasi may nakikita kong post, mga retired generals, PMAR din, nagdududa na kay Senator Lacson. Ako, nandyan pa rin yung tiwala ko kay Senator Lacson. Nami-misunderstood lang siya. Lacson, who chairs the committee, said the focus should remain on the substance of witness Orly Gutesa's affidavit. Ano yung laman? Dapat yun. Oh. What should be? Pakinggan nyo itong statement ng chairman. What should be considered is the substance of the affidavit that, unless refuted, and if corroborated, may be treated as sufficient evidence against those implicated by Gutesa. Yon, if corroborated. Kaya may mga tao dyan, di na nakakatulog kasi sabi ni former Congressman Mike Defensor, may mga Marines pa daw na magsasalita din. Sana nga. Kung may kasamahan siya na security detail na magsabi, corroborate, pare-pares silang sinasabi, nako, kahit isa lang, corroborate. Kasi you need two witnesses to be credible. Dalawa ba? Gutesa plus may isang other marine, kung nadaging dalawa, naging tatlo, di patay sila. Kailangan may corroboration. Kasi kung wala, to me, it will not stand. Mahina. So, let's pray sa mga ibang mga kasamahan ni Master Gutesa na Marines, please. Alang-alang sa inang bayan, alang-alang sa ating mga anak at mga apo. Kung may nanonood dito sa aking vlog ngayon na kapwa Marino, o kahit hindi Marines, yung other branch of services, Army ba, Police, na kasama ni Master Gutesa nagdi-deliver ng basura, o baka pwedeng lumabas na kayo. Wag nang it's not time na manahimik tayo. Suportahan natin si Mayor Magalong. Sinimulan na ni Mayor Magalong Sinimulan na ni Senator Lacson, nag-i-expose sila.
Kung tumahimik po tayo, ay kawawa ang ating mga anak at mga apo. Kawawa ang susunod na salin lahi. Dapat tumigil na itong panloloko nila sa kaban, sa pera ng taong bayan. Nakakarimarin. Klaro na, ay yung Saldico, pinangalanan na ni Mayor Magalong. Marami nang nagsabi, Diskaya, pinangalanan na si Saldico, of course, pati Martin Romualdez. Si District Engineer Alcantara, pinangalanan niya si Saldico. Sino pa yon? Yosek Bernardo, pinangalanan niya si Saldico. Ito, si Master Sergeant Gotesa, pinangalanan niya si Saldico at Romualdez. So sana may lalabas pa para matapos na itong kahibangan nila. Nakakalungkot lang. Ay, salamat at nandito yung Blue Ribbon Committee. Ito na lang huling pag-asa natin. Yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Zero trust na ako sa kanila. Wala na talaga. Propaganda. Ano ito? Palabas. Yun ang opinion ko. Noong una, okay pa naman dahil nandyan si Mayor Magalong. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Gusto nilang tanggalin dahil conflict of interest daw. Inunahan sila ni Mayor Magalong. Nag-resign siya. Ngayon, yung live, yung investigation nila, instead na i-live stream nila, kagaya ng Blue Ribbon, gagawin daw nilang private. Bakit daw? Delikado daw. It's dangerous, sabi ng executive director. Nakalimutan kong pa. It might mislead the public. Ano yung it might mislead the public kung i-live ninyo? Huwag nyo kaming itrato na parang mga napaka-ubo ba, mga otso-otso. We were not born yesterday, 66 nang akong edad. Tapos sabi nyo, para lang hindi ma-mislead ang public, huwag nyo i-live. Tapos nanawagan kayo sa publiko na we will trust you. Never. Never. Wala na akong tiwala sa ICI. The fact na hindi nyo tinuloy na magpatuloy si Mayor Magalong na mag-imbestiga, there is something fishy. Naamoy, malansa. Nakakaya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, excuse me, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, muna ni ang mataga ano yero. So, muna ang atop ni Lolo. So, tulo na gid kayo kung ulan. So, gipang sapahan na lang og cleansing kay kung ulan mutulo na gyud. So karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na So 16 na katuig ang balay sa imong papa ni? Oo. So 16 na usa dayon ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi na inisdan. Sa ginugatan sa video. Okay. So 16 na years na usa na ani na day ang atop.
karon nahuman na og atop si tatay. So gitabangan siya sa iyang anak sa pag-atop og si tatay atong so tatay naayuhan na ang imong balay. So dili na katuluan. Salamat sa Ginoo. Tek na ko. Sige tay, salamat pod.